Ito, dito na ako sa may ano. Umupo muna ako rito. Mainit to sa pwesto ko eh. Guys, mayroon pala akong kwento. Tungkol to sa ano, yung mga disipulo doon disipulo ni Jesus. Naglalakbay sila. Naglalakbay sila eh. Yung mga disipulo niya, mga nakasunod sa kanila. Sabi niya, magsisunod kayo sa akin. Mga ibang bayan tayo, pupunta tayo sa mga iba-ibang lugar para ikalat natin ang kautusan ng Panginoon, sabi niya. Ang magandang balita. Edi sumama sila, sila Pedro, sila Judas. Dalawa yung Judas dun eh. Judas Iscariote tsaka Judas Barabas. Dalawa yung Judas dun. Si Pedro, basta mga kumpleto sila. Ito na, hindi naglalakbay na sila sa bundok, sa disyerto. Pagod na sila. Sabi niya, aming Jesus, nagugutom na po kami. Ano pong gagawin natin? Wala tayong pagkain. Sabi ni Jesus sa kanila, o sige, kumuha kayo ng bato. Kumuha kayo ng bato. Sige, kumuha sila ng bato. Akala nila kung ano lang sa bato. Yung iba kumuha ng malalaking bato, yung kaya lang nilang dalhin. Si Judas ang kinuha niya malit lang kinuha niya, kasi inisip niya, kasi maglalakbay sila, mabigat nga naman yun, dadalhin mo, kaya malit lang yung dala niyang bato, malit lang. Di nagpahinga sila, sabi niya, sige, magpahinga na tayo, dito na muna tayo. Anong gagawin po namin dito sa batong ito, aming Jesus? Yan ang magiging pagkain ninyo. Yan ang gagawin kong tinapay. Di tuwan-tuwa yung mga tao, tuwan-tuwa yung mga disipulo niya, lalaki ng mga kinuha niya. Si Judas, maliit lang, malungkot siya. Sabi ni Judas, ko alam ko lang, nilakihan ko ng bato. Ito na, kinabukasan, lakbay na naman sila. Tapos sabi sa kanya sabi niya, salita na naman yung isa, Jesus, aming Jesus, nagugutom na ko kami, kailangan natin ng pagkain. Sabi ng isa, sige, magsikuha kayo ng bato uli. Okay, ng bato. Hindi kumuha na si Judas, ang kinuha niya malaki na yung kinuha niyang bato. Pasigurado siya, malaki kinuha niya talaga, yung talagang mabigat, malaki. Di nagpahinga na sila. Sabi ni Jesus sa kanila, o sige, magpahinga na tayo. Ano pong gagawin naman dito sa bato? Yang batong yan, kung sino yung nakabato ng may ihagis ng malayo, yun yung maliligtas, mawawala ang gutom, sabi niya. Kung sino yung malapit na may babato, yun ang magiging makasalanan. Yung kinuha nung mga kasama niya, mga katamtama lang naihagis nila ngayon ng maganda. Si Judas, ang laki yung kinuha niyang bato, hindi niya may hagis ng mapukol ng maigi, doon lang tumama sa harapan niya. Sabi ni, di nalungkot si Judas. O alam ko lang, hindi ganun kalakang bato, alam ko gagawin tinapay. Magsigising na kayo, tayo maglalakbay uli. Hindi, lakbay na naman sila. Eto na, sabi na nung isa, aming Jesus, nagugutom uli ko kami, pwede tayo magpahinga. O sige, magpapahinga tayo. Kumuha muna kayo ng tagagalawang bato. Sabi nga, kumuha kayo ng tagagalawang bato. Di nagkuha na yung mga disipulo. Si Judas, ang kinuha niya, isang malaki at isang maliit. Isang malaki at isang maliit. Kung sakali maging tinapay,
tamtama lang. Sakaling maging kung ano, ihahagis, malayo niya ihahagis. Eto na, sabi sa kanila ni Jesus. Kayong mga aking disipulo ay tinatag ko at kayo ay magiging matatapang na tao. Kahit anong panganib ay aanuhin ninyo. Pupuntahan ninyo kasi kayo yung binigyan ko ng yung bato na yan ang magsisilbi sa inyong katapangan. Yang mga bato na yan, yan ang sagisag ng inyong mga katapangan. Kaya yung bato na yan ay gagawin kong itlog nyo. Yung kay Judas, isang malaki, isang maliit yung ano eh. Ang itlog ni Judas ngayon, isang malaki, isang maliit. Ayun lang guys. Parang naano lang si Judas, nalungkot siya kasi nga, yun nga itlog niya. Mahirap nga naman siya maglakad kasi kung malaki yung itlog niya, isang maliit na itlog. Kagulangan kasi ni Judas eh. Akala niya siguro, ganon-ganon lang yung ano. Iba na pala yung sasabihin sa kanya ni Jesus. Okay guys, magandang tanghali. God bless. Bye.